yung salitang anghel, ibig sabihin hindi nila alam kung ano talaga ang ganap ng anghel. Di ba kasi may ganap yan eh, kaya sinabing anghel. So ito mga to, katulad ng sugo ng Diyos, hindi sila naniniwala. Kasi naman to si Soriano, hindi talaga yung sugo ng Diyos. Kasi kung talagang sugo ng Diyos yan, ang sugo ng Diyos ay hindi pwedeng may kinakasamang lalaki. Kung hindi siya sugo ng Diyos, lalo hindi rin siya pwedeng maging mangangaral. Bakit? Kasi nga may kinakasama siyang lalaki. So ibig sabihin, ang mga tinuturo ni Soriano ay puro palusot. Bakit? Dahil siya, ginagamit niya ang Biblia para mangaral, ginagamit niya ang Biblia para magkapera. Diba? Tingnan mo, nangangaral siya pero hindi niya ina-apply sa sarili niya yung sinasabi niya sa Biblia. Katulad sa Biblia, bawal ang lalaki sa lalaki, diba? O bakit ginagawa niya? Tapos eto pa, kung talagang mangangaral siya, kaya siya ginagamit niya yung pera ng mga member nila kasi nga hindi siya nagpapatayo ng mga magagandang kapilya. Anong ginagawa niya? Mas pinauinunan niya pa yung magandang kondominium niya kaysa sa tahanan ng Diyos. Di ba? Ano mga church na parang bodega lang, ganyan. O di ba ang init-init? Samantalang dami-dami nilang member o saan ang pera o di ba nandun lang sa mga nasa kanyang bulsa. Ginamit niya ang Biblia para gawing pagkaperahan. Yun ang totoo. Tapos kontra-kontra pa ang aral niya. Bakit kontra-kontra? Kami mga INC, hindi naman talaga kilala yung si Soriano, pero bakit niya nakilala? Kasi nga sa national TV, lagi niya sinisira ang Iglesia ni Cristo. Pero dahil sa paninira niya, siya ang bumagsak. Yung mga paninira niya sa kanya, bumalik. Tingnan mo ha, yung nalantad yung pagiging may kinakasama siya lalaki, kanino ba nanggaling yun? Sa mga member din. O tapos yung mga, wala siyang pinapatang church, kanino nanggagaling yung mga pananalitang Diyos? Sa member din nila. O di ba? So tapos yung aral niya sa kanyang sarili din dahil sa TV makikita mo kontra-kontra yung aral niya. Kaya si Soriano ay hindi yan matatawag na sugo ng Diyos at hindi rin yan matatawag na anghel. Di ba? Kasi nga ginamit niya ang Biblia para mangaral at ito namang ito mga nagpauto ay samantalang ang dami nang umalis yan sa MCGI dahil alam na alam nila ang sitwasyon kung ano si Soriano. Alam nila, etong isang to puro paninira lang sa INC pero wala namang resibo. Di ba? Kaya ikaw bago ka magsalita tingnan mo muna yung sarili mong bakuran. Kasi kayo, magsasara na kayo, di ba? Magsasara na. Marami ng saradong church nyo at marami na rin umalis. Kung tunay yan, dapat dumadami kayo, palaki na, sa tagal nyo nung yan, dapat may magaganda na kayo kapilya, maayos na kapilya, mga air condition na kapilya. Dapat may ganyan na kayo kung tunay kayong religion, kung tunay kayo sa Diyos. Dahil ang dapat nating unahin yung bahay ng Diyos, yung dinadalanginan, hindi yung bahay ni Soriano na kondominium. O tapos meron pa siyang kinakasamang lalaki. O saan pupunta yung mga handog? Grabe na may pagkakaribat dito ay maraming magre-ribat sa inyo. Okay, next. Ako na. Magandang hapon po sa ating, magandang umaga po sa ating lahat, no? Umamin po, itong maligayang Pasko. Ako po ay Katoliko para po sa kaalaman ng lahat. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maligayang Pasko, Aya. No? Umamin po itong kapatid natin. Kapatid, hindi po pala kapatid to. Itong si Aya, no, na si Felix Manalo ay anghel. So, basahin po natin, no? Ang katuparan, wag natin kontrahin ang katuparan ng sinabi ni Aya. Basahin po natin. Sa 2 Corinto 11:14 hanggang 15. Hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaling anghel ng kaliwanagan. At hindi malaking bagay nga na ang kanyang ministro naman ay mapagkunwaring ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang gawa. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, dun sa wakas, no, sabi dito na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga, ganun ang wakas ni Felix Manalo eh. Kaya nga siya namatay sa ulcer at ngayon nabubulok sa loob ng libingan sapagkat ayon sa 2 Corinto 11:15 na masasang-ayon sa kanilang mga gawa ang kanilang wakas dahil nga siya ay nagpanggap na anghel ng kaliwanagan, no? Siya ay nagbuo ng sarili niyang iglesia. Kaya nga ang kanyang kinawakasan ay namatay sa ulcer at nakakulong ay nabubulok po sa ating libingan. So
So ito po, kung wala pong korupsyon, kasi nagbabato ng korupsyon si Aya, pakinggan po natin ito. From December 12th to December 15th, there will be 10 million anyhow rain every day. From December 15th, Nagsalita na ang isa sa tiniwalag na miyembro ng Pamilya Manalo ng makapangyarihang Iglesia ni Cristo. Sa kanyang paglantad kagabi, sinabi po ni Ka-Angel Manalo ang kanyang pagbubulgar sa umano'y mga katiwalian sa pamunuan ng Iglesia. Pero tinanggi niyang sila'y na-hostage. Papatrol, Cory Quintos. kami tumulong po sa inyo rito. Kumari po, pakibukas na lang po ng gate. Matapos ang higit 12 oras na pagbabantay ng media at mga pulis sa labas ng compound ng Iglesia ni Cristo sa Tandagsora. Isang batang kasama nila. Si QCPD din. Nagsimula ang tensyon sa lumabas na yutya. Tinig sa mga... Ayun, nakasalita na naman. Okay, nakasalita na naman. Okay, salamat po. Merry Christmas sa lahat. Ayun, okay na okay. At okay naman po. Wala naman po tayong tinututulan na na mga religion. Kung anong iyong paniniwala at iglesia ka ay nire-respeto ko at okay yan, walang problema sa akin at God din yan. Kung ikaw naman ay MCGI at kung anong paniniwala mo ay nire-respeto ko din yan at God din naman yan. Di isa lang yan, nasa langit din yan. Okay? Wala namang problema sa akin. At kung ikaw naman ay Muslim at wala namang problema sa akin yan dahil God din yan, nasa langit din. Di isa lang naman ang God. Yun lang naman ang aking wala akong problema sa inyo. Kahit sino sa inyo ay wala naman akong tinututulan. Wala akong tinututulan na religion sa lahat ng mga tao. Sa akin lang ay siyempre kasiyahan lang. Wala pa kasing humahamon sa akin ng debate para tayo ay magpapasaya na ulit ng mga tao kasi wala pa eh. Alam mo naman ako, hindi naman ako nakipagseryoso ng debate. Ako wala naman akong tinututulan na religion. Walang problema sa akin at ayan, magpatuloy lang po kayo kung kung ano man ang inyong mga relihiyon ay hindi okay lang, wala naman problema sa akin. Kung ano man ang inyong paniniwala ay nire-respeto ko yan. Walang problema sa akin yan. Kahit ano pa yan. Kasi isa lang naman eh. Parang may anak kang 10. Tapos iba-iba yan, iba-iba. Tapos ikaw yung tatay, ikaw yung Diyos, ikaw yung Ama. May ibang tawag dyan. May Allah, may Jesus Christ, may kung sino-sino. Isa lang naman ang God. Ang God naman ay hindi gagawa ng paniwala ko. Para sa akin lang para sa akin lang naman ang God naman ay nag-iisa lang sa langit. Hindi naman siya gagawa ng ibang God para siya ay kagalit niya. Kaya yun lang po naman ang akin sa akin. Wala naman akong ibang kukontrahin sa inyo ng mga paniniwala rinyo ay okay naman sa akin yan. Walang problema sa akin yan at yun po. Magmahalan lang po at yan, respeto lang po sa mga tao. Merry Christmas po. Merry Christmas. Gusto niyo po ng dessert? Yan. Fruit salad tsaka bingo blog. Meron kami ganyan. Wala na. Thank you na lang. No worries. Thank you. Merry Christmas. Sige po. Arjun, may magbibigay sana. Ay, kaso nga lang, ay meron kami. Kaya hindi na namin tinanggap. Binibenta pala. Yan, ako na pala, no? So, paano natin malalaman kung ay nasugo yung nangangaral sa Siyempre, malalaman natin yan sa malalaman natin yan sa tamang pagdarasal at malalaman po natin dahil yan po ay na-absorb ng mga membro. So, pakinggan natin paano magdasal ang isang INC.
pansin nyo mga kapatid, ang tunay po na Kristiyano hindi ganyan magdasal. Hindi ganyan kapatid magdasal yung tunay na Kristiyano. Kung tatawag ka sa iyong ama, sa Diyos Ama, hindi ka sisigaw. Hindi ka sisigaw ng ganun eh. Kaya masasabi natin na hindi siya tunay na sugo at hindi siya tunay na anghel. Dahil ang anghel po ay hindi ganon klase manampalataya. Mantakin nyo naman paano manampalataya ang mga naturuan ni Felix Manalo. Ama! Ipagiganti mo kami! Tama ba yan? Tama ba ganyang klaseng panalangin? Hindi. Hindi kailan may hindi magiging tama. No? So ako, pwedeng maging anghel si Felix Manalo pero sa comics. Yung comics na pinamimigay niya dati nung siya ay nanghihikayat pa ng mga mauuto. Doon siya, anghel siya doon. No? Kasi walang anghel na nagsasabi na ako'y anghel, ako yung hula doon. Walang ganong anghel eh. Walang anghel nagsasabi, ako ang hula dyan sa Revelation 7:2-3. Ako ang binhinab. Walang ganong anghel. Wala kayong sugo, walang sugo sa Biblia na sinabi na ako yung katuparan ng binhi ni Abraham. Wala. Diba? Yung uod, literal yung pagkakasabi na ako'y uod. Uod talaga si Felix. Doon maniniwala ako doon na siya ay uod na Jacob. Tapos yung mandarakit, totoo din yun. Pero hindi ibon na. Mandarakit ng pabo sapagkat yan ay binalita at siya ay may kaso doon. Grabe kayo. Bro, wait ka, pwede ba ituloy ko lang yung video? Ang klase anong manalangin, nakakatakot. Tama! Magdalagat na ako, magdalagat Buti nakakati si Ayi niyan, si Ayi. Pag nananalangin sila. Ako pag katabi ko, ganyan yung katabi ko, ganyan magdasal, baka batukan ko. Mga kapatid, ipe-play ko lang yung video ha. Itutuloy ko lang yung tungkol din sa sinabi niya, no? Ipe-play ko lang ha. Ito galing na po mismo sa kanilang miyembro. I-play ko lang po ha. I-play ko lang po. Wait lang po. Pakinggan po natin ha. Isa sa tiniwalag na miyembro ng Pamilya Manalo ng Makapangyarihang Iglesia ni Cristo. Sa kanyang paglalakad, sinabi po ni Ka-Anghel Manalo ang kanyang pagpupulgar sa umano'y mga katiwalian sa pamumuan ng Iglesia. Pero, hindi niya nga. Bakit sila lang ang pwede mag-save? Ayun. Thank you. Napakahirap ng ng ganyan na panalangin. Kaya pag ganyan po ang panalangin, gaya na pinakita ni Brother Johan, na pinarinig din sa atin, pag ganyang klase ng panalangin, kilabutan ka na. Kilabutan ka na. Parang hindi ako nagkakamali, kuha ito sa isang taong nananalangin doon sa isang handaan yata yun, o mayroong party yata yun, bro Johan, may birthday yata. Na kung papansinin mo kung paano siya manalangin sa Panginoon, sa Ama na tinatawag niya, hindi ko alam, Panginoon niya, na nagpapasalamat yata itong taong to dun sa pagkain na nakalatag dun sa harapan niya. Kaya lang ang dating ng kanyang pagdarasal, parang nga siya sinapian ng 10 masasamang espiritu. Kakilabot. Kaya sana sabi ko nga kanina, kung nagkataon na katabi ko yung darasal na yun, baka mabatukan ko pa siya. Sabay talong, kung pa, nagdarasal ka ba? So, hindi sana ganoon ang panalangin, Kaya dapat sa panalangin very solemn ka. Meron kang tinatawag na pagpapakababa, pagpapakumbaba. Ganun ang pinanalangin sa Diyos.
nagpapakumbaba ka pa rin sa iyong pakikipag-usap. Panalangin kasi pakikipag-usap yan eh. No? Yan ang meaning ng panalangin. Pakikipag-usap sa Diyos. Ang Diyos naman nakikinig yan. So hindi dapat ganyan. Ama! 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 Ewan ko, sinong ama yung tinatawag ng ano na yan eh. Ng taong yan. Oh, hindi ko ganon, no? Kasi siguro sa panahon ng mga apostol, wala namang ganyang klaseng dasal ang mga panahon, ang mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila nagdadasal ng ganyang klase o paraan ng panalangin. So talagang dapat aralin kung tayo ba ay dapat sumunod sa mga gantong aral ng Anghel Kuno. Yan. Katakot. May sabi nga ng isang kapatid dyan na biblical naman, no? Maging ang si Satanas man ay kayang magpanggap na anghel ng kaliwanagan. Ayan. Ngayon ang anghel ng kaliwanagan ito ay dapat wag. Ayan, ako ulit, ano. Parang nalungkot ako, ano, bigla. Kasi, buti nga, natitiis siya ni Ayi, ano, natitiis niya habang sumasamba siya. Natitiis niya yung mga pangyayaring ganyan. Kung ako niyan, mahina kasi ang loob ko eh. Tatakbo ako niyan. Pag makarinig ako ng ganyan eh. Nakakatakot, no? Pangklase yung panalangin na yan. Lalo na pag umaharap ka dun sa mga ministro. Sabi ni Aranyo, lahat daw ng manggagawa, kinasangkapan ng dyablo eh. Halimbawa lang to ha. Si Aye, sumamba. Tapos makikita niya yung mga ministro nakaharap sa kanya. Maiisip mo kasangkapan ng dyablo, no? Nagbabasa ng Biblia. Parang di ko kaya yon, no? Di ko kaya yon. Bilib ako sa babaeng ito. Malakas ang loob, no? Lakas ng loob niya. Sobrang lakas ng loob. Mantakin mo, sasamba ka. Kaharap mo yung mga ministro, di ba? Mga ministro nga harap sa'yo. O wawalihan ka. Yung pala, nasa loob doon, mga dyablo. No, masamang espiritu yung nasa loob, tapos doon ka makikinig. Ang hirap ng kalagayan mo, Aye. Kung ako sa'yo, magkatoliko ka na lang. Mas malapit-lapit pa. Bagamat yung mga katoliko, hindi masyado nagbabasa ng Biblia. Di ba? May chance yun maligtas. Kasi hindi nila alam yung katwiran ng Biblia eh. Oh. Magkatoliko ka na lang, malapit-lapit pa naman yun. Kaysa sa mag-INC ka. Sabi nga sa inyo, yung kapilya nyo na may 3 sungay, doon daw nananahan ng Espiritu ng Diyos. Naku, mangilabot ka. Ang sabi sa Biblia, yung pinagmamalaki mong kapilya, hindi nananahan ng Espiritu ng Diyos na doon sa gawa ng kamay ng tao. Useless yan, yung kapilya na yan. Kaya kung ako sa'yo, mag-RCC ka na lang, Roman Catholic Church. Malapit-lapit pa. May chance pa silang maligtas kasi nga kulang sa kaalaman, mga tamad, hindi nagbabasa ng Biblia yung iba. Malapit-lapit pa. No? Kaysa dyan sa grupo mo, nakakatakot. No, yung panalangin na yan, nangilabot ako. Hindi hindi diwa ng sa Diyos. Ha? Sa totoo lang, hindi diwa ng sa Diyos yan. Na, Ama, ipaghiganti mo kami. Naku, delikadong lagay na yan. Naawa ko kaya Mag-Roman Catholic ka na lang, sister. Mas malapit-lapit pa.
Boss, pwede ba 5 minutes ako? Etong si Sword, ang palusot niya dito sa, yan ang turo kasi ni Soriano na hindi nananahan ang Diyos, di ba, sa templo. Kumuha yan ng talata si Soriano at yan ang pinangangaral sa kanila para malusutan na bakit nga ang mga MCGA tagal-tagal na pero wala silang maayos na church. Kasi yan ang palusot ni Soriano, gumamit siya ng talata na yan. Pero nakakapagtaka ka, itong mga MCGA nito, ang binabato nila lagi, yung kapilya ng INC, dahil magaganda yung kapilya ng INC, binabato nila ang talata na yan na hindi nananahan ng Diyos sa ganyan. Pero hindi nila maibato yan sa Katoliko. Hello, ang mga Katoliko, ang lalaki rin ng mga church niyan. Grabe, sobrang lalaki. So bakit hindi nyo sa kanila masabi na hindi nananahan ng Diyos yan? At hindi lang, mga protestante, malalaki din ang mga church niyan. Bakit bukod lang ang Iglesia ni Cristo ang ginaganyan nyo? Kasi nga, dahil kayo ay bistado kayo ng mga Iglesia ni Cristo, bistado kayo na yung ginagamit na talata ni Soriano, ginagamit niya lang para sa sariling kapakanan at hindi para sa religion niyo talaga. Kaya nga wala kayong maayos na church, di ba? Nangihinayang siya sa pera na ipapagawa ng mga bahay-sambahan ninyo. Di ba nangihinayang siya pero sa condominium niya, hindi siya nangihinayang sa mansion niya. Ganon. Kaya wag kayong dito na magmalinis dahil yung mga ngaral nyo hindi malinis yan dahil biruin mo nangangaral siya pero sa gabi ano ang ginagawa sa kanya? Meron bang mga ngaral na ganyan? Ha? Tapos nangangaral sa araw, sa gabi ano ginagawa? Kaya wag kang hunghang na sinasabi mong ganyan ka na nagmamalinis ka. Tapos sinasabihan po yung mga ministro namin. Ang mga ministro namin maayos, mga manggagawa namin maayos at nangangaral talaga. Pero anong ginawa ni Soriano sa mga manggagawa ninyo? Pinaglilinis, pinagtitinda. Ganyan ang klase ni Soriano. Ang tingin sa mabababang manggagawa sa inyo, pinababa niya ang mga manggagawa sa inyo. Ginawa niya tagalinis, taga-drive. Ganyan. Pero sa amin sa Iglesia ni Cristo, hindi ganyan. Ang mga manggagawa nagtuturo ng salita ng Diyos, ang mga ministro. Pero si Soriano, mababa ang tingin masyado sa inyong mga manggagawa. Ginawa kayong alipin. Iba marami nagrereklamo dito, hindi naman talaga manggagawa, pinaglilinis kayo ng kubeta ng mga ginawang hardinero ang mga manggagawa ninyo. Ibulat mo nga yung mga tamoyo kasi paninira mo sa INC, bumabagsak sa'yo. At saka tingnan mo nga ang ang member ninyo, ang palamura. Iba mga member nyo palamura, mga ngaral, nagmumura. Diba? So yan ba ang tunay? Tsaka ito pa, yung sinisiraan nyo ng INC ay may corrupt. Wala kaming ghost project at lahat ng ang kapilya namin sobrang gaganda at naka-air condition pa. Pati mga sobrang linis, maayos, organisado. Kaya kahit anong paninira nyo sa INC, wala na kayong magagawa. Kayo, ang magagawa nyo na lang, paano nyo pagagandahin yung religion nyo. Pero kami, napapaganda namin at na-organize ng maayos ang INC. Pero yung religion nyo, lalo na MCG, pagandahin nyo muna bago kayo manuligsa sa INC. Magandang umaga po ulit, no? Sabi po ni Aya, no, na isang iglot, maayos daw, matitino daw ang kanilang mga manggagawa. Pasagutin po natin, no? Pasagutin po natin ang kanilang punong ministro kung talaga bang ang manggagawa nila ay matitino. Pasagutin po natin ang kanilang mga ang kanyang punong ministro na si Iranio G. Manalo. Ayun, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Ngayon ho bang mga tagapamahala nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin lang gumanda, kuminis
ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Download the trip.com. On your first booking. Play now. Food Panda delivers joy and deals this Christmas. Order now. Panda? The video kung saan Hihingi ng tulong sina Ka Angel at kanyang inang si Ka Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binunyag ni Ka Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Tinukoy niya ang paggawa ng mga istruktura, partikular na ang Philippine Arena. Nanawagan siya sa kanyang kapatid na si Executive Minister Eduardo Manalo na huwag makinig sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya. Mahal po namin ang aming kapatid na siyang namamahala ngayon sa iglesia. Ang aming lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Napakarami ng anomalya at tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Nauubos na ang abuli ng iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Isa na ang Philippine Arena sa pinagtataka ko kung bakit nabuo eh. Pero sinagot naman ito ng tumatayong scope. Merry Christmas na lang po sa inyo lahat dyan. Naway makita natin yung mensahe ng Pasko na kung saan yung Jesus Christ na ipinanganak sa sabsaban na kung paano nagpakumbaba siya bilang isang Diyos at tagapagligtas. Kaya sa Paskong ito ay tunay na hindi yung religious na traditional lang ginagawa natin, kundi yung taos-pusong pagsamba sa Kanya na kinikilala natin na dumating ang kaligtasan sa Panginoon na kung saan ang mga kumilala sa Kanya ay tunay na merong pagsamba sa Kanya, hindi yung panahon na ito na merong nagiinuman, naglalawalwal o anumang mga bagay na sanlibutan. Alalahanin natin na ang tunay na aral ni Kristo ay hindi nagko-compromise sa gawain ng mga sanlibutan, kundi pinapanalangin tayo ng Panginoon. Sabi niya sa John 17 na ang mga ang tunay na kanyang mga lingkod ay tunay na pinapanalangin niya upang mailayo sa gawa ng mga sanlibutan. Kaya sa Paskong ito ay tunay na maging maalab yung pagkakilala natin, malalim, at tunay na magbunga yung pananampalataya natin, pagkakilala natin na kung saan ang Kristong ito na ipinanganak sa sabsaban na isang Kristong nagpakumbaba bilang Diyos na nagkatawan, na kung paano ipinakita niya na ang pag-ibig niya sa sanlibutan ay hindi kumukupas, na sabi sa Lamentation na hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa ay tunay na patuloy na dumadaloy sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ay lang po, maging sa araw ng Pasko ito, ang diwa ng Pasko ay diwa ng pagbibigayan, diwa ng pagpapatawad, sapagkat ayun ay simbolo ng papaano na ang Panginoong Diyos ay tunay na nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ay lang po, maging handa rin tayo din sa mga panunaligsya rin natin sa mga bawat mga kapatiran natin. Alalahanin natin, sabi nga ng Panginoon, na ang bawat mga salita o ano mga bagay na inahatol natin sa ating kapwa ay hindi nang ihatol sa atin ng Diyos. Kung ano mga magagandang ginawa natin ay hindi nang ibibigay din sa atin ng Diyos. Sabi nga, magbigay ka at ikaw ibibigyan ng Diyos. Ayan, salamat, no? So, umalis na yung si Bro Aquitis, pero bibigyan nating diin yung kanyang plinay na video na mga manggagawa na wala sa ayos. So, bigyan nating diin. Bakit ka ako sinabi ni Ka Eduardo yung ganun, no? So, ito yung rason. Kapatid, meron akong problema. Nung nakatala sa
Alisin sa talaan ng kulang-kulang na 400 tao, ikukonti lang naman ang kapatid sa Sorsogon. Bakit? Tinignan ko sa ulat, ang nakaulat na malamig mahigit lang 100. Pero aalisin ni 400. Bakit? Ano ba ang ginawa ng mga dating naroon? Aba, hindi pinapag-ulat, pinakikinis para huwag mapagalitan. Sa mga 3D malaman ang isinasanggalan ng sarili, hindi makapangalan ng iglesia. Ayun ba, sa Sorsogon lang, naghanap siya kung saan-saan. Kasi sa Maynila, ang mga manggagawa nito pagkaraya. Sasabihin sa iyo, dinuksa na ako yan, hindi naman. Sasabihin sa iyo, napukit, yan o, inatubok sa pagsamba, pero hindi totoo. Eh bakit? Nakita sa matatandang ministro, nakita sa matatandang manggagawa. Na yung paraan para siya ay bumuti sa paningin ng pangasiwa. Ayun, no, naklaro natin. So binigyang diin ni Eranio yung rason niya bakit niya sinabihang walang mabuting manggagawa sa INC. Talagang walang mabuti sapagkat ang namuno at nangaral sa kanila nung una ay may amang nasa Juan 8:44. Hindi mo talaga bubuti doon. Idinadaya, ipapatanggal mo 400. Yung membro sa Sorsogon, nasabi ni Kairanyo. Halos lang, 100, 100 lang. 400 papatanggal. Paano yun? Anong ginagawa daw? Para bumuti. Maganda, malaman. Para kunwari malinis. Kaya talaga, walang mabuting manggagawa. Yung klaro naman, pinagbigyan din lang natin. Kasi yung nangaral kasi hindi mabuti. Yun, salamat. Eduardo Manalo, nasa na ang puso mo? Wala ka na ba talagang awa sa mga Pilipino? Ginagamit mo ang iyong reliyon para makipagsagwatan sa mga kurat na politiko. Ginagawa mong kasangkapan ang iyong mga membro. Ginagawa mong kasangkapan ang iyong mga membro. Para yumaman ka, kawawa sila. Hindi mo ba nakikita? Habang ikaw ay yumayaman, mga membro mo'y naghihirap. Nasaan na ang puso mo? Huwag gamitin ang reliyon mo. Huwag gamitin ang reliyon. Kulto. Ikaw ay nagiging tagapagtanggol ng mga kawatan. Ikaw ay nagiging ikan ng mga politikong kahaman. Maawa ka naman. Huwag gamitin ang iyong reliyon
morning sa ating lahat at Merry Christmas. Ang masasabi ko sa tema natin, ang unang nagdiwang ng Kapaskuhan ay ang anghel. Kaya nga isinulat ng mga apostol sa 2:11 ng Lucas na ngayon isinilang sa inyong bayan o sa bayan ni David ang tagapagligtas nating Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero dahil Pasko ngayon, magkantahan muna tayo, ano? Magpatiyan tayo ng banal na halik. Bawal dito kung ano ang kamasapit. Magbigay ng ikapong sarili sa nabagsik. Sa iglesia di manalo lahat sila tatalsik. Magbigay mo kami ang ng banal na halik. Bawal dito kung ano at kamasabik. Magbigay ng ikapong sarili sa mabagsik. Sa iglesia di manalo lahat sila tatalsik. Magbigay mo kami. Tuloy.